Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong buong pagkatao? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi iniiwan ng isang kaaway, kundi ng taong minsan mong tinawag na iyong buhay. Sinasabi nila na ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, hindi na maibabalik sa dati. Ngunit paano kung ang mismong kamay na dapat sana'y poprotekta sa salaming iyon ang siya mismong walang awang dumurog dito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Aluna at ang kanyang pagbangon mula sa mga abo ng kataksilan. Ang unang gumising sa kamalayan ni Aluna ay ang amoy. Amoy ng antiseptiko, ng alak at ng malamig na bakal. Mabigat ang kanyang talukap. Tila may 100 librang nakadagan sa mga ito. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit isang manipis na siwang lamang ang kanyang nagawa. Isang malabong puting kisame ang sumalubong sa kanya, at kasabay nito, ang kumikirot na sakit na gumapang mula sa kanyang ulo pababa sa buong katawan. Nasaan ako? Anong nangyari? Ang huli niyang natatandaan ay ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck, ang nakabibinging tunog ng bumubusi ng sasakyan, at ang biglaang pag-ikot ng kanyang mundo bago lamunin ng kadiliman. Isang aksidente. Oo, isang aksidente. Naramdaman niya ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Sinubukan niyang magsalita, humingi ng tulong, ngunit tanging isang mahinang ungol lamang ang lumabas sa kanyang mga labi. At sa katahimikang yon ng silid, isang tunog mula sa labas ang pumunit sa lambong ng kanyang pagkalito. Isang malutong na halakhak. Hindi lang isa. Mga halakhak, masasayang tawanan na tila nagmumula sa isang selebrasyon. Kumunot ang noo ni Aluna. Sino ang magdiriwang sa labas ng silid ng isang taong kagagaling lang sa bingit ng kamatayan? Sinikap niyang pakinggang mabuti. Pilit na inaalis ang ugong sa kanyang mga tainga, at doon niya narinig ang isang boses na kailanman ay hindi niya maaring makalimutan. Ang boses ng kanyang asawa. "Ma'am, kalma lang. Baka may makarinig sa'yo." Ang tinig ni Raja ay puno ng pagpipigil, ngunit may halong kagalakan. Sumunod ang matinis na boses ng kanyang biyenan, si Amaranta. "Hayaan mo sila, anak. Sa wakas, malapit na nating makuha ang hustisya para sa pamilya natin." Isang himala na nangyari ang aksidenteng yon. Parang isang matalim na punyal ang bawat salita na tumusok sa puso ni Aluna. Hustisya? Anong hustisya? Nanatili siyang nakapikit, ngunit ang kanyang pandinig ay nagibayo ang talas. Narinig niya muli si Raja. Mas mahina na ngayon, tila bumubulong. "Ma'am, paano na ang mana niya? Ang 20 bilyon. 20 bilyon. Ang perang iniwan sa kanya ng kanyang mga yumaong magulang. Ang perang sinabi ni Raja na hindi mahalaga kumpara sa pagmamahal niya para kay Aluna." Narinig niya ang pagchink ng mga baso, tila isang tagay. At pagkatapos, ang malamig at kalkuladong sagot ni Amaranta. Isang sagot na dumurog sa bawat natitirang piraso ng puso ni Aluna. "Huwag kang mag-alala, anak. Sa oras na mawala na siya ng tuluyan, o kung sakaling magising man siya na wala nang naaalala, madali na lang yan. Malapit nang mapasa atin ang lahat." Sa sandaling iyon, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Aluna. Ang sakit ng kanyang katawan ay biglang nawala. Napalitan ng isang sakit na mas malalim, mas matindi. Isang sakit na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Ang asawa niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang biyenan niyang tinuring niyang pangalawang ina, ay nagdarasal para sa kanyang kamatayan. Hindi lang nila inaasam, ipinagdiriwang pa nila ito. Ang lahat ng alaala, ang matatamis na halik, ang mga yakap sa gabi, ang mga pangakong binitiwan, ay biglang naging kasinungalingan. Isang malaking teatro kung saan siya ang bida na walang kamalay-malay
na ang lahat sa paligid niya ay mga kontrabidang naghihintay lamang sa kanyang pagbagsak. Isang mainit na likido ang dumaloy mula sa sulok ng kanyang mga mata. Luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit, ng pagkamuhi, at ng isang bagong silang na determinasyon. Isinara niyang muli ang siwang ng kanyang mga mata. Mas mahigpit ngayon. Nagpasya siya. Kung sa tingin nila ay talunan na siya, kung sa tingin nila ay natutulog pa siya sa katotohanan, hahayaan niya sila. Hahayaan niya silang maniwala sa kanilang tagumpay. Dahil sa sandaling ito, habang nakahiga at tila walang buhay, si Aluna Diwa Serrano ay nagsisimula ng bumangon. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Narinig niya ang marahang yapak na papalapit. Ipinilig niya ang kanyang puso na huwag kumabog ng malakas. Nagpanggap siyang tulog, ang kanyang paghinga ay malalim at pantay. "Checking lang po," sabi ng isang babaeng boses, malumanay at profesional. Naramdaman ni Aluna ang pag-aayos ng kumot sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pagdampi ng daliri sa kanyang pulso. At sa kanyang pagkukunwari, bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata, sapat lang upang masilip kung sino ito. Isang babaeng nakaunipormeng puti. Nakatalikod ito habang inaayos ang kanyang IV drip. Ngunit nang humarap ito upang tingnan ang monitor, nahagip ng tingin ni Aluna ang name tag na nakaipit sa dibdib nito. Liana Cruz, Arn Liana. Parang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan ang isang mukha mula sa nakaraan. Ang kanyang kaibigan at kasama sa dorm noong kolehiyo. Isang taong mapagkakatiwalaan. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, isang maliit na kislap ng pag-asa ang biglang sumilay. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang segundo lang iyon. Ngunit para kay Aluna, sapat na ang segundong iyon para sa isang buong kumpisalan. Nakita niya sa mga mata ni Liana ang pagkabigla, ang pag-aalala, at higit sa lahat, ang pagkilala. Bago pa man makapagsalita si Liana, bahagyang umiling si Aluna, isang galaw na halos hindi mapapansin, isang pakiusap na manahimik. Naintindihan ni Liana, tumango ito ng bahagya habang abala sa pag-aayos ng dextrose. Hinawakan nito ang kamay ni Aluna, kunwari kinukuhanan ito ng pulso, ngunit mas mariin ang pagpisil nito. Isang pagpisil na nagsasabing, "Nandito ako, naririnig kita." Nang lumabas si Liana, naiwan si Alunang muli sa katahimikan ng silid. Ngunit ang katahimikan ay hindi na mapayapa. Puno ito ng mga multo ng nakaraan, mga anino ng kahapon na ngayon ay nagsisimulang magpakita ng kanilang tunay na anyo. Habang nagkukunwaring tulog, hinayaan niyang maglakbay ang kanyang isipan. Bumalik ito sa isang gabi. Halos isang taon na ang nakalipas, ilang buwan na. Ang buwan matapos nilang ikasal. Nakaupo sila ni Raja sa kanilang beranda sa Villa Esmeralda, nakatingin sa mga bituin. "Mahal," malambing na sabi ni Raja habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Naisip ko lang, ngayong mag-asawa na tayo, hindi mo na kailangan ng separate na last will and testament. Kasi ang sayo ay sa akin, at ang sa akin ay sayo. Tayo ay iisa." Noon, ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig, isang patunay ng kanilang pag-iisa. Ngumiti siya at niyakap ito ng mahigpit. "Oo naman, mahal, ikaw ang bahala sa lahat." Ngayon, ang alaalang iyon ay parang laso na kumakalat sa kanyang sistema. Hindi iyon pag-iisa. Iyon ay simula ng kanyang pagkakakulong. "Nabulag ako?" naisip niya. Paano ko hindi nakita ang kasakiman na nagkukubli sa likod ng matatamis na salita? Isa pang anino ang lumitaw. Ang kaarawan niya noong nakaraang taon. Inabutan siya ni Amaranta ng isang maliit na kahon na may tatak ng isang mamahaling alahas, isang kwintas na may diamante. "Happy birthday, Iha," sabi nito, may ngangiti sa mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Bagay na bagay sa'yo.
Para kang ipinanganak na mayaman. Isang papuri. Ganoon niya iyon tinanggap noon. Ngunit ngayon, naririnig niya ang tunay na kahulugan. Isang insulto. Isang paalala na hindi siya tunay na kabilang, na ang yaman niya ay isang swerte lamang. Isang bagay na hindi niya pinaghirapan, hindi tulad nila. Bawat regalo, bawat papuri, ay isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang likod. Napuno ng pagsisisi ang puso ni Aluna, pagsisisi sa kanyang pagiging bulag, pagsisisi sa kanyang pagiging kimi. Muling bumukas ang pinto. Si Liana ulit. Dala-dala ang isang tray ng gamot at isang baso ng tubig. Ngunit may iba pa sa kanyang mga mata. Isang plano. Oras na po para sa gamot, sabi nito sa propesyonal na tono, para marinig ng kung sino mang nasa labas. Habang kunwari tinutulungan siyang umupo ng bahagya, bumulong si Liana. Halos hindi gumagalaw ang mga labi. May tiwala ka pa ba sa akin, Aluna? Isang marahang tango lang ang isinagot ni Aluna. Huwag kang mag-alala. Ilalabas kita rito. Bulong muli ni Liana. Maingat nitong inayos ang mga unan sa likod ni Aluna. At sa ilalim ng isa, naramdaman ni Aluna ang isang matigas at malamig na bagay. Isang lumang modelo ng cellphone. May recorder yan. Gamitin mo. Babalik ako. Sabi nito, bago muling tumayo at lumabas ng silid na parang walang nangyari. Nanginig ang mga kamay ni Aluna habang kinakapa ang telepono sa ilalim ng unan. Ito na. Ito na ang kanyang unang sandata. Nanginginig ang mga daliri. Pinindot niya ang on button. Walang password. Simple. Diretso. Sino ang una niyang tatawagan? Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang nag-iisang tao sa mundo na alam niyang hinding-hindi siya sasaktan. Yaya Ginhawa, ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Nagtipa siya ng isang maikling mensahe, maingat na bawat letra ay tama. Yaya, buhay ako. Huwag kang magtitiwala sa kanila. Maghintay ka sa tawag ko. Sunugin mo ang mensaheng ito. Isinend niya ito at agad na binura sa sent items. Huminga siya ng malalim. Isang maliit na tagumpay. Hindi nagtagal, muling bumukas ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Liana ang pumasok. Si Amarantha. Mag-isa. Ang mga takong ng sapatos nito ay tumataginting sa sahig. Isang tunog ng kapangyarihan at pagbabanta. Tumayo ito sa tabi ng kanyang kama, nakatingin sa kanya na tila isang bagay na nakakadiri. Akala nito'y mahimbing pa rin siyang natutulog. Dahan-dahang yumuko si Amarantha. Ang mukha nito'y malapit sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay amoy mamahaling pabango, ngunit para kay Aluna, ito'y amoy ng kamandag. Magpahinga ka na, Aluna. Bulong nito, ang bawat salita ay puno ng yelo. Kami na ang bahala sa lahat ng pinaghirapan mo. Hindi alam ni Amarantha, bago pa man ito yumuko, napindot na ni Aluna ang isang pindutan sa gilid ng teleponong hawak niya sa ilalim ng kumot. Ang pulang ilaw ng recording ay tahimik na umilaw, isang munting saksi sa kadiliman. Ang paglabas sa ospital ay parang pagtakas mula sa isang kulungan, ngunit sa parehong pagkakataon, parang pagpasok sa isang bagong piitan. Nang gabing iyon, matapos ang ilang araw ng pagkukunwari, si Aluna ay nakauwi na sa Villa Esmeralda, ang tahanan na dating nagbibigay sa kanya ng kaligayahan, ngunit ngayoy puno ng takot at pagdududa. Ang kanyang pagkawala ng alaala ay nagbigay sa kanya ng kalayaan, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng isang maskara. Kailangan niyang maging maingat, kailangan niyang maging mapagmatyag. Bawat salita, bawat galaw ay dapat kalkulado. Sa kanyang pagbabalik, sinalubong siya ng sobrang pag-aalala ni Raja na tila nagmamalasakit sa kanya. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Aluna ang isang bagay na mas malalim pa sa pag-aalala, ang takot. Takot na mabunyag ang kanyang mga lihim, takot na mawala ang kanyang kayamanan. Mahal, okay ka lang ba? Tanong ni Raja habang inaalalayan siyang umupo sa sofa.
Ang kanyang mga kamay ay tila nanginginig habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Okay lang ako, mahal, sagot ni Aluna. Sinusubukang maging kalmado kahit na sa loob niya ay may mga alon ng pagkamuhi na tila sasabog. Hindi ko lang talaga matandaan ang mga nangyari. Huwag kang mag-alala, mahal, sabi ni Raja. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Andito naman ako, hindi kita pababayaan. Tila gusto niyang sumuka. Salamat mahal, sagot ni Aluna habang pilit na pinipigilan ang pagluha. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Amaranta ang kanyang tunay na kulay. Hindi na siya nagabalang magkunwari. Pinagsabihan niya si Aluna sa kanyang pagkawala ng alaala. Itinuro niya na hindi ito makatutulong sa kanyang paggaling at pinilit siya na lumagda sa mga dokumento na naglilipat ng kontrol sa kanyang mga ari-arian sa kanya at kay Raja. Ngunit si Aluna ay hindi tanga. Bagaman nagkukunwari siyang nawalan ng alaala, hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinag-aralan. Alam niya ang mga batas. Alam niya ang kanyang mga karapatan. Hindi ko matandaan, Ma'am. Lagi niyang sinasabi. Kailangan ko munang maalala ang lahat bago ako lumagda. Nagsisimula ng mainis si Amaranta. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang silid, nagkunwari siyang naghahanap ng mga bagay. Habang nagbubukas sara ng mga drawer, nahuli ng kanyang mata ang isang bagay na hindi dapat naroon. Sa loob ng drawer ng study ni Raja, nakita niya ang isang sobre. Nakasulat dito ang mga dokumento sa paglipat ng ari-arian. Kumuha siya ng isang telepono na iniligay niya sa bulsa ng hindi nahahalata. Kumuha siya ng mga litrato ng mga dokumento at pagkatapos ay maingat na ibinalik ang mga ito sa kanilang lugar. Sa tulong ni Yaya Ginhawa, nakahanap siya ng isang dahilan upang lumabas ng Villa Esmeralda. Kailangan ko pong magpa-therapy, aniya kay Raja. Hindi ko po kasi maalala ang mga bagay-bagay. Sa pamamagitan ng pag-aayos ni Yaya, nakapagkita siya ng kanyang abogado. Sa kapihan ng Pag-asa, isang tahimik na cafe sa isang sulok ng syudad, nagkita sina Aluna at Castillo Aguinaldo, ang kanyang abogado. Hindi pa man nakakaupo, binuksan ni Aluna ang kanyang bag at inilahad kay Castillo ang kanyang telepono. Castillo, ito ang lahat ng ebidensya. Mga litrato ng mga dokumento, ang pag-uusap nila sa ospital. Sana'y makatulong, sabi ni Aluna. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng determinasyon. Tiningnan ni Castillo ang mga larawan at nakinig sa recording. Matapos ang ilang minuto, sinabi niya kay Aluna, ito ay sapat na ebidensya upang mapatunayan ang kanilang masamang intensyon. Mayroon tayong kaso, ngumiti si Aluna. Ngunit hindi sapat ang mga ito, dagdag ni Castillo. Kailangan natin ng mga saksi, mga ebidensya na hindi nila mahihila sa ilalim. Kailangan nating maging maingat, Aluna. Kailangan nating maging matalino. Gagawin ko ang lahat, Castillo, sagot ni Aluna. Gagawin ko ang lahat para sa hustisya. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang pagbisita kay Castillo, bumalik si Aluna sa Villa Esmeralda. Hinarap niya ang kanyang mahal at nakita niya ang kanyang galit na mukha. Bakit mo ginawa yon, Aluna? Tanong ni Raja. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. Bakit mo kailangang makipagkita sa abogado? Hindi ko naman maalala ang mga bagay-bagay, Raja. Sagot ni Aluna. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon. Kailangan ko lang ng tulong. Tulong. Nagtaas ng kilay si Raja. Binigyan ka na namin ng lahat ng tulong. Pero anong ginawa mo? Tinraidor mo kami. Hindi kita tinraidor, Raja. Sagot ni Aluna. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Ginagawa ko lang ang tama. Tumingin si Aluna sa kanyang asawa. Alam niya na ang laban ay nagsisimula pa lamang at handa na siya. Nakatayo si Raja sa dilim ng kanyang study. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader at ang telepono ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib.
Kakatapos lang ng tawag, ngunit ang boses sa kabilang linya ay tila isang demonyong bumubulong pa rin sa kanyang tainga. "Isang linggo, buen camino. Ibigay mo ang unang bayad o ang asawa mo na ang sisingilin namin ng interes. Interes na may kasamang dugo." Napalunok si Raja. Ang pawis ay namuo sa kanyang noo. Ang mamahaling Italian leather na sapatos niya ay tila napakaliit. Sinisikip ang kanyang mga paa. Ang eleganteng study na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila isa na ngayong kulungan na gawa sa kasinungalingan at takot. Pumasok si Amaranta sa silid ng walang katok. Ang mga takong nito ay matalas na tumataginting sa mamahaling sahig na gawa sa nara. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Sino yon?" tanong niya. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalala. Tanging akusasyon. Wala, ma'am." Nauutal na sagot ni Raja. Mabilis na ibinulsa ang telepono. "Wrong number lang." Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Amaranta. "Huwag mo akong gawing tanga, Raja Lakan. Amoy ko ang takot mo mula pa sa pasilyo. Sila na ba?" Hindi nakasagot si Raja. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na oo. "Walang kwenta!" sigaw ni Amaranta. Ang kanyang boses ay parang latigo. "Hanggang kailan ka magiging duwag? Hanggang kailan mo hahayaan ang mga anino ng kahapon na kontrolin ang buhay natin?" "Anong gusto mong gawin ko, ma'am?" ganting sigaw ni Raja. Ang pagkabalisa ay napalitan ng biglaang galit. "Ako ba ang may kasalanan kung bakit tayo nalubog sa utang na to?" Ang mga salitang yon ang nagpasiklab sa apoy. Lumapit si Amaranta. Ang kanyang mukha ay isang pulgada na lang ang layo mula sa anak. "Kung hindi dahil sa katangahan mo noon, hindi tayo aabot sa ganito." Biglang bumalik ang isang alaala sa isip ni Raja. Isang alaalang pilit niyang ibinabaon sa limot. 5 taon na ang nakalipas. Nakaluhod siya sa sahig ng isang madilim na bodega. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Ang kanyang damit ay punit-punit. Nakapalibot sa kanya ang mga lalaking may tattoo, mga mukha ng demonyo. At sa kanyang harapan, ang ina, si Amaranta, na nakikipag-usap sa leader ng mga ito na tila nakikipagnegosasyon sa isang business deal. Hindi niya nakita ang pag-aalala sa mga mata nito, kundi pagkainis at kahihiyan. "Iligtas mo ako, ma'am." Pagmamakaawa niya noon, ang boses ay basag. Ang sagot ni Amaranta ay malamig. "Babayaran kita palabas dito, Raja. Pero tandaan mo, mula sa araw na ito, pag-aari ko ang bawat hininga mo." Nawala ang alaala. Bumalik siya sa kasalukuyan, sa study, sa ilalim pa rin ng nakamamatay na titig ng kanyang ina. Ang hiya ay parang asidong kumain sa kanyang pagkalalaki. "Ako na naman ang kailangang mag-isip," sabi ni Amaranta. Huminahon na ang boses, ngunit mas naging mapanganib. Ang pagkawala ng alaala ng Aluna na yan ay isa ng malaking problema. Hindi na natin siya mapipilit, kaya kailangan nating baguhin ang plano. Anong plano? Isang power of attorney. Paliwanag ni Amaranta. Isang dokumento na magbibigay sa iyo ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng assets niya. Sasabihin natin na ito ay para maprotektahan siya habang hindi pa bumabalik ang alaala niya. Isang kilos ng pagmamahal mula sa isang nag-aalalang asawa. Napatitig si Raja sa kanyang ina. Ang galing nitong baluktutin ng kasamaan para magmukhang kabutihan ay nakapangingilabot. Paano kung hindi siya pumayag? "Pumapayag siya, Raja," mariing sabi ni Amaranta. "Dahil kung hindi, malalaman niya kung anong klaseng lalaki talaga ang pinakasalan niya. Isang sugarol, isang talunan na isinugal ang kinabukasan sa barahaha." Pagkatapos noon, iniwan siya ni Amaranta sa dilim. Hindi mapakali. Lumabas si Raja ng study at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang master's bedroom. Sumilip siya sa pinto. Doon, nakita niya si Aluna, mahimbing na natutulog.
Ang mukha nito ay payapa, walang kamalay-malay sa mga demonyong sumasayaw sa paligid niya. Sa isang saglit, isang kurot ng konsensya ang naramdaman ni Raja. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita, ang tawa nito na kayang magpaliwanag ng kahit anong madilim na araw. Naalala niya ang pangako niya sa harap ng altar, ngunit ang kurot na yon ay mabilis na nawala. Nilamon ng mas malakas na damdamin, ang takot sa mga nagpapautang, ang takot sa kahihiyan, at ang laso ng kasakiman na matagal nang itinanim ng kanyang ina sa kanyang puso. Tumalikod siya at naglakad pababa patungo sa garahe. Kailangan niya ng hangin, kailangan niyang makatakas sa sarili niyang isipan. Binuksan niya ang pinto ng kotse ni Aluna, ang mismong kotse na nasira sa aksidente. Umupo siya sa driver's seat, umaasang may makikita siyang kahit anong bakas. Habang kinakapan niya ang ilalim ng upuan, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na maliit at matigas. Kinuha niya ito at inilapit sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Isa itong butones. Isang butones na gawa sa metal, kakaiba ang disenyo. Hindi ito ordinaryo. May nakaukit dito na isang maliit na ulo ng tigre. Tinitigan niya ito. Hindi ito butones mula sa mga damit niya at siguradong hindi rin ito kay Aluna. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang gulugod. Kung hindi ito sa kanila, kanino ito? At paano ito napunta sa ilalim ng upuan ng kotse ni Aluna sa araw ng aksidente? Ang hapagkainan ng mga buen camino ay parang isang entablado para sa isang dula-dulaan. Ang mamahaling kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang pagkain ay masasarap at sagana. Ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon at mga hindi masabing salita. Para kay Aluna, bawat hapunan ay isang pagsubok, isang delikadong sayaw sa pagitan ng pagkukunwari at ng mapait na katotohanan. "Kumain ka pa, Aluna," sabi ni Amarantha. Ang kanyang boses ay tila pulot-pukyutan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid. "Kailangan mong lumakas. Marami ka pang dapat ayusin sa iyong buhay." Ngumiti lang si Aluna at tumango. "Salamat po, Mama." Ang salitang Mama ay parang lason na lumabas sa kanyang bibig. Bawat pagtawag niya rito ng ganoon ay isang maliit na kamatayan para sa kanyang sarili. "Nga pala, mahal," sabat ni Raja. Inilapag ang kanyang kubyertos at tinitigan siya ng may paglalambing na halatang peke. Inayos na ni Mami ang mga dokumento, isang special power of attorney, para lang ito pansamantala habang hindi pa bumabalik ang memorya mo. Para ako na muna ang mag-aasikaso ng mga bayarin at accounts mo para hindi ka na ma-stress. Inilapag ni Amarantha ang isang makapal na folder sa tabi ng plato ni Aluna. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga salitang legal, isang gubat ng mga terminolohiya na idinisenyo para malito ang sinuman. Ngunit si Aluna ay hindi nalito. Alam niya kung ano ito. Ito ang kanilang sandata. Ito ang kanilang pako para sa kanyang kabaong. "Salamat sa pag-aalala niyo," sagot ni Aluna. Ang kanyang boses ay mahinahon. "Pero sa tingin ko, kailangan ko munang pag-aralan ito. Hindi ko kasi maintindihan ang mga nakasulat." "Ano ang hindi maintindihan doon?" Mabilis na sagot ni Amarantha. Hindi na naitago ang pagkainip. "Nakalagay lang dyan na pinagkakatiwalaan mo ang asawa mo. Ganoon lang kasimple." "Simple po para sa inyo, Mama," mahinahong tugon ni Aluna. "Pero para sa akin na wala pang naaalala, malaking bagay po ito. Bigyan niyo po ako ng ilang araw para basahin." Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Aluna ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Castillo. Hindi niya ito tiningnan, ngunit alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. May balita na siya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nanginginig ang kamay ni Aluna
habang inaabot ang baso ng tubig. Aksidente niyang natabig ang isang pitzel ng juice at ang malamig na likido ay bumuhos sa ibabaw ng folder, binabasa ang mga dokumento. Nako, pasensya na, sabi ni Aluna. Ang kanyang muka ay puno ng pagkataranta. Ang lampak ko talaga. Naggingit-ngit ang mga ngipin ni Amaranta sa galit. Si Raja naman ay napamura ng mahina. Okay lang, mahal, sabi ni Raja. Pilit nang ngumingiti. Aksidente lang. Pwede namang mag-print ulit. Oo nga po, sabi ni Aluna. Pero bago yan, pwede ko bang dalhin muna itong mga basang papel sa kwarto ko? Susubukan kong patuyuin. Nakakaya naman sa inyo. Bago pa man sila makatanggi, mabilis na kinuha ni Aluna ang folder at tumayo. Mawalang galang na po. Sa loob ng kanyang silid, ikinandado niya ang pinto. Mabilis niyang inilatag ang mga basang papel sa sahig. Basa man, nababasa pa rin ang mga nilalaman. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinumunan ng litrato ang bawat pahina. Tinitiyak na malinaw ang bawat salita, bawat talata. Pagkatapos, agad niyang ipinadala ang mga larawan kay Castillo. Maya-maya pa, tumunog ang kanyang telepono. Si Castillo. Aluna, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso. Natanggap ko na. At mayroon pa akong isang balita. Nakakuha ako ng kopya ng ilang bank transactions mula sa isa sa mga accounts mo. May mga maliliit na withdrawal na nangyari noong mga araw na nasa ospital ka. Ginaya nila ang pirma mo. Napahawak si Aluna sa kanyang dibdib. Matagal na pala nila itong ginagawa. Oo, Aluna. At itong power of attorney, pagpapatuloy ni Castillo, hindi lang ito simpleng dokumento. Kapag napirmahan mo ito, para mo na ring isinuko ang lahat. Hindi lang ang pera mo, kundi pati ang mga ari-arian, ang mga shares mo sa kumpanya ng mga magulang mo. Lahat. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Ito na ang katapusan. Kung magpapadala siya. Mayroon pa, Aluna, sabi ni Castillo, at sa pagkakataong ito, mas bumigat ang kanyang boses. May nakuha na akong preliminary report mula sa private investigator na kinuha ko. Ang report ng pulis ay nagsabing aksidente, pero ayon sa investigador natin, may nakita siyang ebidensya ng tampering. Ang preno ng kotse mo, sinadya itong sirain. Parang nabasag ang sahig na kinatatayuan ni Aluna. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang mga salita ni Castillo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sinadya itong sirain. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Hindi na lang ito tungkol sa kasakiman. Ito ay pagtatangkang pagpatay. Ang lalaking pinakasalan niya, ang babaeng tinawag niyang ina, ay hindi lang magnanakaw. Sila ay mga mamamatay tao. Nabitawan ni Aluna ang telepono. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang lason ay wala sa papel. Ang lason ay nasa mga taong kasama niya sa iisang bubong. At unti-unti, pinapatay siya nito. Ang mga salita ni Castillo ay parang isang sigaw sa isang madilim na kuweba. Umuulit-ulit sa isipan ni Aluna. Bawat aling-awngaw ay mas malakas at mas nakakakilabot kaysa sa nauna. Sinadya itong sirain. Sinadya, sirain. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang silid, napapalibutan ng karangyaan, mga mamahaling kasangkapan, mga seda at satin. Ngunit pakiramdam niya'y nasa loob siya ng isang malamig at basang puntod. Ang pagtataksil na una niyang narinig sa ospital ay isang matalim na punyal. Ngunit ito, ang katotohanan ito ay ang dahan-dahang pagpihit ng punyal na yon sa loob ng kanyang puso. Hindi na ito pagnanakaw, hindi na ito kasakiman. Ito ay ang pagnanais na burahin siya sa mundo. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kadiliman ng gabi sa labas ng bintana ay tila salamin ng kadilimang bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ang mga luhang gusto sanang pumatak ay natuyo bago pa man mamuo sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, galit.
Isang dalisay at nagyayelong galit na nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang bawat hibla ng pag-ibig at pagpapatawad na natitira para kay Raja. Ang babaeng umiiyak sa ospital ay wala na. Ang babaeng nagkukunwaring mahina ay kailangang maglaho. Dahil ang kalaban niya ay hindi lang isang magnanakaw, ito ay isang halimaw na nag-aanyong tao. At para labanan ng isang halimaw, kailangan mo ring maging handa na pumasok sa dilim. Nag-isip siya. Ang pag-atake ang pinakamahusay na depensa. Hindi na siya maaring maghintay lang ng ebidensya. Kailangan niyang lumikha ng siwang para ang katotohanan mismo ang lumabas. Nang gabing iyon, pumasok si Raja sa kanilang silid. Ang mukha nito ay pagod, ngunit meron pa ring bahid ng pag-asa. Ang pag-asa ng isang taong malapit nang makuha ang kanyang gusto. Ngumiti ito nang makita si Aluna na nakaupo sa harap ng vanity mirror, nagsusuklay. "Mahal, gising ka pa pala," sabi nito. Lumapit at hinalikan siya sa sentido. Hindi umimik si Aluna, tinitigan lang niya ang kanilang refleksyon sa salamin. Ang imahe ng isang mapagmahal na mag-asawa, isang perpektong kasinungalingan. Nagkunwari siyang may hinahanap sa kanyang jewelry box at mula roon, kinuha niya ang isang maliit na bagay na ibinigay sa kanya ni Castillo kaninang hapon na nakuha ng investigador nito mula sa sahig ng kotse. Ang butones na may ulo ng tigre. Ipinatong niya ito sa kanyang palad at lumingon kay Raja. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng inosenteng pagkalito. "Mahal," malamig niyang sabi. "Nakita ko ito sa kotse noong nililinis ni Yaya. Sa'yo ba ito? Hindi ko matandaan kung saan nanggaling." Ang epekto ng maliit na butones na yon kay Raja ay agaran at marahas. Para siyang nakakita ng multo. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay naglaho. Napalitan ng isang nanlalaking mga mata na puno ng gulat at hindi maipaliwanag na takot. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha at bahagya siyang napaatras na tila ang butones sa palad ni Aluna ay isang makamandag na ahas. "Sa saan mo yan nakuha?" Nauutal niyang tanong. Ang boses ay biglang namungi. Biglang naging garalgal. "Sa sahig ng kotse," inosenteng sagot ni Aluna. Pinapanood ang bawat galaw, bawat pagbabago sa kanyang ekspresyon. "Bakit? May problema ba?" Wala! Wala!" Mabilis na sabi ni Raja. Iwinawas-iwas ang kanyang mga kamay na parang nagtataboy ng masamang espiritu. "Ay, hindi yan sa akin. Baka sa mekaniko." "Oo, sa mekaniko na tumingin ng kotse." Isang palusot. Isang mahinang palusot na kahit isang bata ay hindi maniniwala. Pinagmasdan siya ni Aluna. Ang pag-iwas niya ng tingin, ang pamumuo ng pawis sa kanyang noo, ang paraan ng paglunok niya na tila may nakabara sa kanyang lalamunan. At sa sandaling iyon, alam na niya. Ang takot na nakikita niya sa mga mata ni Raja ay hindi takot ng isang taong nag-aalala para sa kanyang asawa. Ito ay takot ng isang kriminal na nahuli, takot ng isang taong alam na ang ebidensya ng kanyang kasalanan ay nasa kamay na ng kanyang biktima. Hindi niya kailangang umamin. Ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata, ang kanyang nanginginig na boses, lahat ng iyon ay isang malakas na sigaw ng pagkakasala sa gitna ng kanilang tahimik na silid. Dahan-dahang isinara ni Aluna ang kanyang palad. Ikinukuyom ang butones. Okay. Akala ko kasi sa'yo. Itatapon ko na lang." Tumalikod siyang muli at humarap sa salamin. Ngunit hindi na ang sarili niya ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang babaeng pinagtaksilan. Isang babaeng muntik ng patayin. Ngunit isang babaeng ngayon ay may hawak ng patalim. "CCR lang ako," sabi ni Raja. At nagmamadaling pumasok sa banyo. Iniwan si Alunang mag-isa sa kanyang tagumpay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aluna. Nakuha na niya ang kanyang kumpirmasyon. Ngunit ang kanyang munting tagumpay ay biglang pinutol ng isang tunog.
Ang pag-vibrate ng kanyang nakatagong telepono, kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Hindi ito mga salita. Isa itong litrato. Isang litrato ni Yaya Ginhawa, nakatalikod, namimili sa palengke. Isang ordinaryong litrato, ngunit ang kasunod na text message ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Maganda ang yaya mo, masunurin. Sana ganyan ka rin. Makipagtulungan ka na. Kung ayaw mong siya ang susunod na maaksidente. Ang litrato ni Yaya Ginhawa sa screen ng telepono ay tila isang malamig na kamay na humigpit sa leeg ni Aluna. Ang bawat pixel ng imahe ay isang paalala ng kanyang kahinaan, isang direktang banta sa nag-iisang tao na itinuturing niyang tunay na pamilya. Biglang naglaho ang kanyang munting tagumpay kanina. Napalitan ito ng isang primal na takot. Ang takot ng isang taong alam na ang buhay ng kanyang minamahal ay nakataya. Alam niyang hindi ito biro. Ang mga taong kayang magsabotahe ng preno ng kotse ay kayang gawin ang kahit ano. Nawala na ang luho ng panahon. Hindi na siya maaaring magdahan-dahan. Ang bawat araw na siya'y naghihintay ay isa pang araw na si Yaya Ginhawa ay nasa panganib. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang tapusin ang laban na ito ng mabilisan. Kinabukasan, ang Aluna na humarap sa almusal ay ibang-iba sa babaeng nagmatigas noong mga nakaraang araw. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at ang kanyang bawat galaw ay tila pagod at talunan. Isinuot niya ang maskara ng isang babaeng sumuko na. Hindi niya pinansin si Raja o si Amarantha. Tahimik siyang kumain. Nang matapos, tumayo siya at huminga ng malalim. "Mama," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig, nakatuon kay Amarantha. "Pinag-isipan ko po ng mabuti. Tama po kayo. Pagod na po ako. Pagod na akong mag-isip. Pagod na akong matakot." Napatigil sa pag-inom ng kape si Amarantha. Si Raja ay napaangat ng tingin mula sa kanyang dyaryo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng nagtatakang pag-asa. "Ibibigay ko na po sa inyo ang gusto ninyo." Pagpapatuloy ni Aluna, hinayaang pumatak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. "Pipirmahan ko na po ang Special Power of Attorney." Isang ngiting tagumpay ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Amarantha. Isang ngiting pilit niyang tinatago sa likod ng pag-aalala. "Iha, ginagawa mo ang tamang desisyon. Ito ay para rin sa kapakanan mo." "May isa lang po akong kondisyon," sabi ni Aluna. Tinitigan sila isa-isa. "Ano yon?" tanong ni Raja. "Gusto ko pong maging opisyal ang lahat," sagot ni Aluna. "Gusto kong magkaroon ng formal na family meeting. Nandoon tayong tatlo, ang abogado ninyo at ang abogado ko. Para malinaw ang lahat, para walang masabi ang iba, para maipakita na ito ay desisyon ko at hindi ako pinilit." Nagkatinginan si Raja at si Amarantha. Ang ideya ng pagkakaroon ng ibang abogado sa silid ay hindi nila gusto. Ngunit ang alok ni Aluna na pumirma ay napakatamis para tanggihan. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng abogado ni Aluna ay isang maliit na abala lamang, isang formalidad na magpapatibay pa sa kanilang tagumpay. Isa itong patunay na voluntaryo ang lahat. "Sige," mabilis na sagot ni Amarantha, bago pa man makatutol si Raja. "Kung yan ang gusto mo, kailan mo gustong ganapin?" "Bukas na bukas po." "Para matapos na," sagot ni Aluna. Sa likod ng kanyang mga salita, nagpadala si Aluna ng isang text message kay Castillo. "Emergency. Sundin ang plan B. Kailangan nating ilabas si Yaya ngayon din." Habang abala sina Amarantha at Raja sa pagtawag sa kanilang abogado at paghahanda ng mga dokumento, nagdahilan si Aluna na masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang magpahinga. Ngunit sa halip na magkulong sa kwarto, pinuntahan niya si Yaya Ginhawa sa kusina.
Yaya, pakiimpake po ng ilang damit ninyo. Bulong niya. Hinawakan ang mga kamay nitong nagsisimula ng mangulubot. May pupuntahan po tayo. Pero nak, saan? Naguguluhang tanong ng matanda. Basta po, Yaya. Magtiwala po kayo sa akin. Kailangan nating umalis ngayon din. Gamit ang sasakyan ng hardinero, palihim silang lumabas ng Villa Esmeralda. Sa isang hindi kilalang kanto, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Si Castillo ang nagmamaneho. Yaya, sasama po muna kayo sa kanya, sabi ni Aluna. Niyakap ng mahigpit ang matanda. Ligtas po kayo sa kanya. Babalikan ko po kayo. Pangako. Sa mga mata ni Yaya ginhawa, nakita ni Aluna ang pag-aalala, ngunit nakita rin niya ang tiwala. Isang tiwalang binuo ng maraming taon. Nang makaalis na ang sasakyan ni Castillo, bumalik si Aluna sa Villa Esmeralda. Ang kanyang puso ay mas magaan, ngunit ang kanyang isipan ay mas matalas. Ang kanyang reyna ay ligtas na. Ngayon, maaari na niyang isakripisyo ang iba niyang mga piyesa para sa huling pag-atake. Pumasok siya sa kanyang silid at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng biktima. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Naglalaro ng apoy sina Amaranta. Akala nila'y hawak nila ang posporo. Hindi nila alam, si Aluna ang mismong apoy. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tupukin silang lahat. Bukas ang araw ng pagtutuos. Ang gabi bago ang nakatakdang pagpirma ay ang pinakamahaba at pinakamabigat sa buhay ni Aluna. Ang bawat pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa dingding ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang Villa Esmeralda, kasama ang lahat ng anino at katahimikan nito, ay tila humihinga, naghihintay sa nalalapit na bagyo. Nasa kalagitnaan siya ng paghahanda ng kanyang isusuot. Para bukas, nang biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Hindi ang sikretong telepono na bigay ni Liana. Isang email mula sa kanyang bangko. Urgent account notification. Binuksan niya ito, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang mga salita sa screen ay tila lumukso at sumampal sa kanya. Ang kanyang pangunahing account, kung saan nakalagak ang malaking bahagi ng kanyang mana, ay pansamantalang na-freeze. Dahilan, isang isinampa na reklamo tungkol sa kahina-hinalang aktibidad at posibleng pandaraya. Isang malamig na kaba ang bumalot sa kanyang buong katawan. Napakagatlabi siya. Ito na. Ang huling desperadong galaw ng kalaban. Alam niyang gawa ito ng mga buen kamino. Ginamit nila ang kanilang impluensya, ang kanilang maruming abogado, para putulin ang kanyang pinakamalaking sandata, ang kanyang kalayaan, sa pananalapi. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pagkawala ng lahat. Ang kanyang pinaghirapang plano, ang kanyang tapang, lahat ay tila gumuho. Paano siya lalaban kung wala siyang access sa sarili niyang pera? Paano niya babayaran si Castillo? Paano niya sisimulan ang bagong buhay kung sakaling manalo man siya? Ang pakiramdam ng pagiging bitag ay bumalik. Mas masikip at mas suffocating kaysa dati. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang kandungan. All is lost. Lahat ay nawala. Nanginginig, idinayal niya ang numero ni Castillo. Castillo, sabi niya. Hindi na sinubukang itago ang panginginig sa kanyang bose. Nakita mo ba? Ang email? Ang account ko? Na-freeze nila. Sa kabilang linya, sa halip na pagkataranta, narinig niya ang isang kalmadong paghinga. Nakita ko, Aluna. Sagot ni Castillo, ang kanyang boses ay matatag at hindi natitinag. Inaasahan ko na ito. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Paano ako hindi matatakot? Halos pasigaw na, sabi ni Aluna.
Wala na akong access sa lahat. Paano na tayo? Aluna, makinig ka sa akin, mariing sabi ni Castillo. Ito ay isang magandang senyales. Magandang senyales? Hindi makapaniwalang tanong ni Aluna. Oo, ito ang galaw ng isang taong natatakot na at nauubusan na ng baraha. Ibinato na nila ang kanilang huling alas sa pag-aakalang susuko ka. Pero hindi nila alam, ito mismo ang kailangan natin. Ito ang magpapatunay ng kanilang masamang intensyon sa harap ng korte, ang paggamit ng pandaraya para kontrolin ka. Huminga ng malalim si Aluna. Pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang puso. May punto si Castillo, ngunit ang takot ay naroon pa rin. Tungkol naman sa bayad, pagpapatuloy ng abogado na tila nabasa ang kanyang isip, huwag mo muna iyong isipin. Ang kasong ito ay higit pa sa pera. Tungkol na ito sa katarungan. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa plano. Samantala, sa isang maliit at ligtas na bahay sa kabilang panig ng lungsod, pumasok si Castillo sa isang simpleng sala. Nakaupo roon ang isang lalaking nasa edad 40, payat, at may mga matang nakakita na ng maraming bagay. Ito si Mang Nestor, ang dating driver ng mga Buen Camino. Handa na po ba kayo para bukas, Mang Nestor? Tanong ni Castillo. Tumango ang lalaki. Mahigpit ang hawak sa isang baso ng mainit na kape. Handa na, attorney. Matagal ko nang gustong gawin ang tama. Masyado na silang maraming taong sinira. Naalala ni Mang Nestor ang araw na yon. Isang linggo bago ang aksidente ni Aluna. Pinagmaneho niya si Amaranta papunta sa isang madilim na warehouse sa Pantalan. Pinag-intay siya sa kotse, pero dahil nakabukas ng bahagya ang bintana, narinig niya ang usapan. Ang boses ni Amaranta, malamig at walang awa. Ang boses ng isang lalaki, magaspang at mapanganib. Isang simpleng aksidente lang, sabi ni Amaranta. Gawing mukhang natural. Ayokong may bahid. Walang problema. Basta't ang bayad ay tama. Sagot ng lalaki. Kinabukasan, sinisante siya ni Amaranta sa hindi malinaw na dahilan. Alam ni Mang Nestor na ito ay dahil sa kanyang narinig. Simula noon, nabuhay siya sa takot. Ngunit nang mahanap siya ng investigador ni Castillo, napalitan ang takot ng determinasyon. Salamat po sa inyong tapang, sabi ni Castillo. Balik sa Villa Esmeralda. Matapos ang tawag, tumayo si Aluna. Nawala na ang pag-aalinlangan. Ang apoy sa kanyang dibdib ay muling nag-alab. Mas mainit at mas maliwanag. Pumasok siya sa kanyang walk-in closet, nilagpasan ang mga damit na kulay pastel at puti na dati niyang gusto. Hinila niya mula sa dulo ng sabitan ang isang damit na minsan niya lang isinuot. Isang power dress na binili niya, ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob na gamitin. Kulay ito ng dugo. Kulay ng apoy. Kulay ng paghihiganti. Isinabit niya ito sa labas ng aparador, handa para sa kinabukasan. Pumunta siya sa isang maliit na altar sa sulok ng kanyang silid, kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang mga magulang, sina Luntian at Tala. Hinaplos niya ang malamig na salamin. Nay, Tay, bulong niya sa hangin. Bigyan niyo po ako ng lakas, para sa laban bukas, para sa inyo, para sa akin. Nang gabing iyon, natulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Ang bisperas ng paghuhukom ay narito na. At siya, si Aluna, ay handa na. Ang conference room ng Villa Esmeralda ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Sumasalamin sa mga mukha ng mga taong naroroon. Sa isang panig, nakaupo si Amaranta at Raja, kasama ang kanilang matabang abogado na si Attorney Robles. Ang kanilang mga mukha ay hindi maitago ang ngiting tagumpay. Para sa kanila, ito na ang katapusan ng laro, ang huling hakbang sa kanilang matagal nang binalak na panalo. Sa kabilang dulo ng mesa, pumasok si Aluna.
Lahat sila ay napatingin. Ang inaasahan nilang babaeng mukhang talunan, pagod, at sumuko na ay wala roon. Sa halip, ang babaeng pumasok ay tila isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang trono. Nakasuot siya ng isang pulang damit na tila apoy na yumayakap sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang muka ay may magaang na kolorete na nagpapatingkad sa kanyang mga mata. Mga matang hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang mapanganib na kalmado. Umupo siya sa kanyang silya nang walang imik. Ang kanyang presensya pa lang ay sapat na para magtanim ng isang maliit na binhi ng pag-aalinlangan sa puso ng mag-inang Buen Camino. Mabutit narito ka na, Aluna, sabi ni Attorney Robles, sinubukang basagin ang tensyon. Inilatag nito ang mga dokumento sa gitna ng mesa. Heto na ang Special Power of Attorney. Basahin mo kung gusto mo at pagkatapos ay maaari ka nang lumagda sa mga pahinang may marka. Hindi gumalaw si Aluna. Tinitigan lang niya ang mga papel. Nasaan po ang abogado ko? Tanong niya. Ang boses ay matatag. Nagkatinginan sina Amaranta at Rasha. Tumawag siya kanina. Pagsisinungaling ni Amaranta. May emergency daw. Pero sinabi niya na sumasang-ayon siya sa lahat ng nakasulat dyan. Kaya't sige na, pumirma ka na para matapos na ito. Isang bahagyang nanggiti ang sumilay sa labi ni Aluna. Ganoon po ba? Dahan-dahan, kinuha niya ang mamahaling pluma na nakapatong sa mesa. Ang tunog ng pag-click nito nang buksan niya ay umalingaw-ngaw sa silid. Nakatingin ang lahat sa dulo ng pluma habang inilalapit niya ito sa papel. Sa linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan, si Amaranta ay halos hindi na humihinga sa pananabik. Si Raja naman ay napalunok. Ito na, ang sandaling kanilang hinintay. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, biglang ibinaba ni Aluna ang pluma. Sa tingin ko, sabi niya, habang tinitingnan sila isa-isa sa mata, meron muna tayong dapat pakinggan. Kasabay ng kanyang mga salita, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Castillo Aguinaldo. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Sa likod niya ay 2 pulis na nakauniporme. At sa likod ng mga pulis, isang pamilyar na muka. Si Mang Nestor, ang dati nilang driver. Ang pagbabago sa mukha ni na Amaranta at Raja ay parang isang pelikulang naka-fast forward. Ang pag-asa ay naging gulat. Ang gulat ay naging pagkalito. At ang pagkalito ay naging purong sindak. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Amaranta. Napatayo. Ito po ang aking abogado. Kalmadong sabi ni Aluna. Itinuturo si Castillo. At sila, ang mga panauhin ko. Walang hiya ka? Sigaw ni Raja kay Aluna. Ngunit bago pa man siya makakilos, nagsalita si Castillo. Maupo kayo. Utos niya, ang boses ay may bigat na hindi matatanggihan. May inilabas si Castillo na isang maliit na digital recorder at ipinatong ito sa mesa. Pinindot niya ang play. Magpahinga ka na, Aluna. Kami na ang bahala sa lahat ng pinaghirapan mo. Ang boses ni Amaranta, malamig at malinaw, ay pumuno sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Amaranta, ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. At ngayon, sabi ni Castillo, mayroon tayong isang saksi. Huminga ng malalim si Mang Nestor at nagsimulang magsalita. Isinalaysay niya ang lahat, ang pagmamaneho niya kay Amaranta papunta sa pantalan, ang usapan tungkol sa isang aksidente, ang pagbabanta ng isang lalaki. Sinungaling, sigaw ni Amaranta. Bayaran yan. Mayroon pa, sabi ni Castillo at naglabas siya ng isang folder. Ito ang ulat mula sa isang independent mechanic at accident reconstruction expert. Malinaw dito na ang brake line ng kotse ni Geng Serrano ay sadyang pinutol. Ito ay pagtatangkang pagpatay. At ito naman, sabi niya, naglabas ng isa pang set ng mga papel. Ang mga bank record
at ang reklamo na isinampa ninyo para i-freeze ang account ng inyong manugang, isang malinaw na akto ng financial abuse at harassment. Ang bawat salita ni Castillo ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga Buen Camino. Napuno na ng galit at pagkabigo si Amaranta. Hindi na siya makapag-isip ng tuwid. Hinarap niya ang kanyang anak, ang pinagmulan ng lahat ng kanyang problema. Kasalanan mo to. Sigaw niya kay Raja. Dinuduro ito. Lahat ng ito kasalanan mo. Kung hindi ka lang nagumon sa sugal na yan, kung hindi ka lang naging isang inutil na talunan, hindi ko sana kakailanganing gawin ang lahat ng ito. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Lahat ng mata ay napunta kay Amaranta. Ang kanyang abogado ay napapikit. Alam na tapos na ang laro. Ang mga pulis ay nagkatinginan. At si Aluna, tinitigan lang niya ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Habang ito mismo ang nagbibigay ng huling ebidensya, isang hindi maikakailang pag-amin. Isang kumpisal na isinigaw sa gitna ng desperasyon. Ang mga sandaling sumunod sa nag-aapoy na pag-amin ni Amaranta ay tila gumalaw sa slow motion. Para kay Aluna, ang eksena sa harap niya ay parang isang pelikulang matagal na niyang gustong matapos. Ang paglapit ng mga pulis, ang pagbasa ng mga karapatan ni Miranda, ang tunog ng posas na isinasara sa mga kamay ni Amaranta, isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika para sa pandinig ni Aluna. Habang hinihila palabas, ang mga mata ni Amaranta ay nakapako kay Aluna. Wala na ang pagiging sopistikada, wala na ang kayabangan. Ang natitira na lang ay purong, walang halong pagkamuhi. Isang tingin na nangangako ng impyerno, ngunit hindi na natinag si Aluna. Ang mga tingin na yon ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Ang sumunod na inaresto ay si Raja bilang isang kasabwat sa kaso. At sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagiging arogante ay bumigay. Aluna? Mahal, pakiusap. Sabi nito, ang boses ay basag at puno ng luha. Lumuhod ito sa kanyang harapan, isang nakakaawang imahe ng isang sirang lalaki. Hinawakan nito ang laylayan ng kanyang pulang damit. Patawarin mo ako. Pakiusap, Aluna. Nagkamali ako. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Tinitigan siya ni Aluna mula sa itaas. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Tiningnan niya ang mga kamay nitong nakahawak sa kanyang damit. Ang parehong mga kamay na hinayaan siyang masagasaan. Ang parehong mga kamay na handang pumirma para kunin ang lahat mula sa kanya. Dahan-dahan, inangat ni Aluna ang kanyang paa at marahang tinanggal ang pagkakahawak ni Raja. Huli na ang lahat, Raja. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. Hindi galit, hindi awa. Isang nakapangingilabot na kawalan. Ang pag-ibig na sinasabi mo, ikaw mismo ang pumatay. Pinatay mo kasama ng tiwala ko, kasama ng mga pangarap ko. Hindi. Pakiusap. Pagmamakaawa nito habang hinihila na siya ng mga pulis. Hindi na ako galit sa'yo, Raja. Pagpapatuloy ni Aluna habang nakatingin sa mga mata nitong puno ng luha. Dahil para magalit ako, kailangan may nararamdaman pa ako para sa'yo. At ngayon, wala na. Wala na akong nararamdamang kahit ano. Iyon ang huling mga salitang narinig ni Raja mula sa kanya bago ito tuluyang kinaladkad palabas ng silid. Nang mawala na sila at ang natira na lang ay sina Aluna at Castillo, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang tensyon ay nawala na, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng kahungkagan. Tapos na. Ang laban ay tapos na. Okay ka lang? Tanong ni Castillo. Ang kanyang boses ay malumanay. Tumango si Aluna. Magiging okay din, sagot niya. Sa mga sumunod na araw, ang Villa Esmeralda ay naging isang malaking, tahimik na museo ng mga basag na pangarap. Naglakad si Aluna sa bawat silid, sa bawat pasilyo,
Bawat sulok ay may alaala, ngunit ang mga alaala ay nabahiran na ng lason ng katotohanan. Ang sala, kung saan sila madalas manood ng pelikula, ay lugar na rin kung saan narinig niyang pinagplanuhan ang kanyang kamatayan. Ang kanilang silid-tulugan na dati isang santuaryo ay naging entablado ng pagkukunwari at kasinungalingan. Ang hapagkainan, isang lugar ng mga pekeng ngiti at nakatagong paninira. Hindi na ito tahanan, isa na itong mausoleo. Isang hapon, habang nakatayo siya sa hardin, pinagmamasdan ang mga rosas na minsan niyang inalagaan, naramdaman niya ang pagod. Hindi pagod sa katawan, kundi pagod sa kaluluwa. Pagod na siyang maging biktima, pagod na siyang maalala ang sakit. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang real estate agent. "Ibebenta ko ang property," sabi niya. "Lahat. Ang bahay, ang mga kasangkapan. I-liquidate ang lahat." Pagkatapos ng tawag, naramdaman niya ang isang bigat na nabawas sa kanyang dibdib. Ito ang unang hakbang. Tumawag si Castillo, hindi bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan. "Narinig ko ang balita. Sigurado ka na ba sa desisyon mo?" "Oo," sagot ni Aluna, habang nakatingin sa papalubog na araw. "Hindi mo maaaring pagalingin ang sugat sa parehong lugar kung saan ka nasugatan. Kailangan kong umalis para muling makahinga." "Meron ka bang pupuntahan?" "Wala pa," pag-amin ni Aluna. "Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi ako natatakot. Dahil kahit saan man ako magpunta, alam kong mag-isa akong pupunta roon. At sapat na iyon." Isang linggo ang lumipas, isang malaking for sale sign ang itinayo sa harap ng malaking gate ng Villa Esmeralda. Dala lamang ang isang maleta na naglalaman ng mga bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Ang mga larawan ng kanyang mga magulang, ang mga liham mula kay Yaya Ginawa, at ang kanyang bagong tuklas na kalayaan. Tumayo si Aluna sa harap ng gate sa huling pagkakataon. Hindi niya na kailangang lumingon. Ang hinaharap, kahit hindi pa malinaw, ay naghihintay. At sa unang pagkakataon, haharapin niya ito ng walang takot, dala ang lakas na nagmula sa mga abo ng kanyang nawasak na kahapon. 6 na buwan ang lumipas. Ang malamig at madilim na alaala ng Villa Esmeralda ay tila isa na lang malayong panaginip. Mula sa bintana ng kanyang bagong penthouse apartment, tanaw ni Aluna ang buong syudad na unti-unting nagigising sa sikat ng umaga. Ang mga ilaw ng gusali ay parang mga bituin na isa-isang namamatay. Ipinapasa ang tanglaw sa ginintuang liwanag ng araw. Iba na ang hangin na kanyang nilalanghap. Hindi na ito amoy ng pagkukunwari o takot. Ito ay amoy ng kalayaan, amoy ng bagong simula. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang suot na damit at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang multo ng nakaraan. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap, isang kislap ng layunin, ng kapayapaan na pinaghirapan. Ngayong araw, ang formal na paglulunsad ng kanyang pundasyon, ang Taladiwa Foundation, ipinangalan sa kanyang mga magulang. Isang organisasyon na naglalayong tulungan ang mga kababaihan na naging biktima ng domestic at financial abuse. Isang misyon na isinilang mula sa kanyang sariling pinagdaanan. Sa venue ng event, isang eleganteng function hall, abala ang lahat. Ngunit sa gitna ng lahat, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya ng isang mainit na yakap. "Anak, napakaganda mo," sabi ni Yaya Ginhawa. Ang mga mata nito ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Siya na ngayon ang namamahala sa halfway house ng pundasyon. Ibinubuhos ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa mga babaeng nangangailangan nito. "Salamat po sa inyo, Yaya," sagot ni Aluna. "Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo." Nagsimula ang programa. Nang tawagin ang pangalan ni Aluna para sa kanyang talumpati, humakbang siya paakyat sa entablado nang may kumpiyansa.
Tumingin siya sa mga mukha ng mga taong naroroon, mga kaibigan, mga taga-suporta, at ang mga unang benepisyaryo ng kanyang pundasyon. Ang bawat isa sa atin ay may kwento. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang kwento ko ay nagsimula sa kadiliman, sa isang lugar kung saan ang pag-ibig ay naging sandata at ang tiwala ay naging lason. Naramdaman ko ang sakit ng pagtataksil. Naramdaman kong mag-isa. Akala ko, iyon na ang katapusan. Huminga siya ng malalim. Ngunit natutunan ko na ang pinakamadilim na gabi ay doon nagaganap bago ang pinakamaliwanag na umaga. Natutunan ko na ang mga sugat, gaano man kalalim, ay maaaring maghilom. At higit sa lahat, natutunan ko na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa kung paano tayo sinaktan ng iba, kundi sa kung paano tayo pinipiling bumangon mula sa sakit na yon. Ang Taladiwa Foundation ay hindi lang isang organisasyon. Ito ay isang pangako. Isang pangako na walang babae ang kailangang dumaan sa dilim ng nag-iisa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinalakpakan siya ng lahat. Ngunit isang palakpak ang narinig niyang mas malakas kaysa sa iba. Sa isang sulok, nakita niya si Castillo, nakasandal sa pader, isang ngiti ng paghanga ang nasa kanyang mga labi. Nang magkaroon ng pagkakataon, nilapitan siya nito. "Congratulations, Aluna. I'm so proud of you. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo, Castillo." Taos-pusong sabi ni Aluna. Habang nag-uusap sila, isang staff ang lumapit at may iniabot na sulat kay Aluna. "Pinabibigay po, ma'am." Nanggaling ito sa City Jail mula kay Raja. Tinitigan ni Aluna ang sobre. Noong unang buwan, sunod-sunod ang dating ng mga sulat na puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Hindi niya binasa ang kahit isa. Kinuha niya ang sulat. Sa harap ni Castillo, pinunit niya ito sa gitna, nang hindi man lang binubuksan at inihulog sa basurahan. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Castillo. Makalipas ang ilang araw, nagpasya si Aluna na bisitahin ang isang lugar na naging mahalagang bahagi ng kanyang pagbangon, ang Kapihan ng Pag-asa. Umupo siya sa paborito niyang pwesto sa tabi ng bintana. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Pinanood niya ang mga taong naglalakad sa labas. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling laban. Maya-maya, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Napaangat siya ng tingin. Si Castillo may dalang sariling tasa ng kape. "Is this seat taken?" tanong nito, may mapaglarong ngiti. "It is now," sagot ni Aluna. Ngumiti pabalik. Umupo ito sa tapat niya. Hindi nila pinag-usapan ang kaso, ang nakaraan o ang sakit. Pinag-usapan nila ang mga libro, ang mga pangarap, ang mga maliliit na bagay na nagbibigay kulay sa buhay. "So, what's next for Aluna Diwa Serrano?" tanong ni Castillo. Tumingin si Aluna sa labas ng bintana, sa asul na langit na walang bahid ng ulap. "Hindi ko alam," pag-amin niya. At sa unang pagkakataon, masaya ako sa hindi ko pagkaalam dahil ibig sabihin, kahit ano ay posible. Ngumiti si Castillo. "I like the sound of that." Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan, ang kanilang tawanan ay humahalo sa amoy ng bagong timplang kape. Ang kanilang pag-uusap ay hindi na tungkol sa pagtatapos ng isang kabanata, kundi sa pagsisimula ng isang bagong umaga na puno ng pag-asa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapatunay na kahit gaano pa tayo kadilim na daan ang ating tinahak, laging may liwanag na naghihintay sa dulo. Ang kwento ni Aluna ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa kakayahang bumangon sa bawat pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Aluna?
At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.